question ako doon. Kasi di ba na-mention natin yung context na ano yung parang go-to place natin or break natin sa sobrang stressful life. So at some point na parang yung iba ginagawa siyang excuse. So how do we handle naman or how do you handle I-balance. difficult situation in a point na hindi ka naging avoidance na tao sa situation na yun? Okay. Lumalim tayo doon. Let's see, ikaw. Ikaw muna, Jordan. Escaping word. Actually, Yes. hindi, ang sabi ni Cams, i-echo ko lang kasi baka hindi inabot ng mic. Dapat hindi escape yung word. Not escape. Recharging. Parang ganun. Not escape. Kasi Way to ano lang. Pero dapat hindi mo ina-escape talaga yung real ano. Sige, ulitin Sige, ma. Sinasabi. Hindi yun na... Hindi yun yung parang, di ko alam kung narinig ko or nabasa ko na parang, yun nga, dapat hindi escape yung tawag pag pupunta ka. Yung parang yun, yung mag-recharge, or way of to recharge lang. But not to escape yung reality na kung ano yung kinakaharap mo dun sa totoong, sa life mo talaga. Parang more on, way of relaxing lang, not to escape talaga. Ganun. Sana na-gets. Sorry. In addition sa sinabi ni Cams, yung sabi na recharging, tsaka minsan kasi kailangan mo rin mag-step back to have a parang evaluation. better evaluation of the situation. Yes. 'Di ba? Not escaping kasi babalikan mo naman eh. Kailangan mo lang mag-pause, mag-step back, tapos tingnan mo yung iba't ibang anggulo kasi baka minsan na masyado kang indulge doon sa situation na yon, hindi mo nakikita yung ibang perspective. So bago ka gagawa ng action ulit, Yes. 'di ba? Parang mas maganda na mas marami kang mas nakapag-isip-isip ka before, 'di ba? Babalik ka ulit doon. Minsan kailangan mo din 'yan para makapag-regain ng energy, kaya nga recharging 'yan. Kaya nga, most na ginagawang activity, lalo na sa mga spiritual like church or religion, they call it retreat eh. Yes. Diba? Parang retreat. Oo. Is that meaning talaga na umatras ka, but also to prepare yourself. Yes. Diba? So you can come back much Oo. stronger. Yes. Diba? Parang yun yung purpose ng i-out-focus ka muna sa mga... Kasi pag naka-focus ka masyado sa mga troubles, trials, struggles ng buhay, ang hirap kumilos eh. To be honest. Totoo yan. To be honest, you are going to be overwhelmed, you are going to be consumed, Yes. na hindi mo na alam kung saan. So that's why na kailangan mo ng retreat. True. At saka minsan din kasi kapag masyado kang nandun, tapos nandun ka sa maraming tao din nakapaligid, grabe yung ang daming advices, 'di ba? Na parang ikaw mismo nalilito ka na, mahirap gumalaw. Minsan din nagkakaroon tayo ng either analysis paralysis or nagkakaroon tayo ng impulsiveness pag gumagawa ng desisyon kapag hindi tayo nagsa-step back. Yes. 'Di ba? Yung parang anong gagawin ko? Fight, fight or freeze. Minsan ganon. Pero minsan kailangan mo muna mag-flight ng onte, tas babalik ka ulit. 'Di ba? So beautiful, guys. Naalala ko, just to add lang, parang isa sa mga naging advice namin kay Cams in the past was, ano yun? Step back, relax, and let God surprise you. Oh, sino praise naman? Oh, sobra! Nakapagmuni-muni siya na maayos. Yes, nakapagmuni-muni sa? Tama yung sinabi mo kanina. Na-consume siya ng mga advices, na-consume siya ng mga Opinions. opinions ng ibang tao. Nung nag-step back siya, nakita niya yung totoong picture. That's So ngayon, yung beauty out of it. The beauty. Grabe.